Actually yung yung game itself, parang carjack game. Kasi nga, dulo-dulo lang talaga nagkakatalo. Puro breaks of the game. So, siyempre, respeto namin din sa Signal team. So, alam namin kung gaano kalakas ng team, gaano ka very competitive. So, luckily, tumatama yung galaw namin dun sa dulo. So, very unfortunate naman sa kabila kasi nagkakaroon ng mga unforced error or violation. So, dun na lang talaga nagkakatalo. Pero yung dynamic ng game, yung complex ng game, makikita mo na talaga yung well-seasoned player natin mga naglalaro. So, magaling yung both teams eh. So, it's a good game para siyempre sa amin. Nagbubunga yung pinapractice namin everyday. Yun nga, lumalabas yung pinagtatrabawan namin, pinagpapagunan namin. And masaya lang ako dahil na umaayon sa amin yung yun. Yung galaw. Yung galaw. Yun nga, kasi break up the game talaga eh. Dikitan eh, hindi mo naman din masasabi. So yun, masaya lang na sa amin na potential. Thank you, Ari. The floor is open for questions. For Coach Enara, ngayon yung triple tie na po for third place. Gaano kahalaga sa inyo na nakuha po itong panalo na to? And paano na lang po yung magiging, kumbaga, motivation niyo panalo para to finish the elimination rounds po? Para sa team, coaching staff na lagi namin pinag-uusapan yun eh. Every game is a turning point para sa amin. So it will turn to good or will turn to down. So ganun ang nagiging motivation namin. Siyempre, pipili namin kung kami sa paakyat. So yan ang naging So may mga wake-up call na nangyari. So hanggang ngayon talagang tinatrabaho namin kung yung what went wrong dun sa mga previous loss namin. So ito, sabi nga ni Ara kanina, nagre-reflect lang kung ano yung hinihintayin na namin na pinagtatrabuhan nila, pinag-iinsayuhan, pinaghihirapan na araw-araw. Tapos syempre, hindi namin pwedeng i-disregard kung sino may mga kaharap namin talagang pinaghahandaan namin, scouting, sa lahat. So yun ang mga So syempre, 6-2, yung ini-aim namin na at least mapapasok kami ng semi-finals, yun ang target. That's the big picture so far. Pero one game at a time muna kami kasi mahaba pa yung tatakbuhin ng liga. At may mga top team pa kami hindi nakakalaban. So, again, ito isa sa pinaka-turning point namin papunta dun sa big picture na gusto namin mangyari. One game at a time kami, so since ngayon natapos na kami sa Signal, next focus namin kung sino haharapin namin, and kumbaga pinagkakatiwalaan lang din namin yung sistema na binibigay or inaano ng coaches namin eh. So mabuti na sumunod lang kami, pagtrabuhan lang namin, alam namin mararating namin yung goal namin kapag sumunod kami doon at na-apply namin. Coach Enara, since streamline for the winning state kayo. So parang, ano ba masasabi niyo sa magandang sitwasyon na meron kayo? Number one dito yung realize sa player, sa buong team, yung essence ng teamwork, ng chemistry. Pero yung word na teamwork, chemistry, hindi lang isang araw namin tinatrabaho, kundi araw-araw namin wino-work out. Kasi nga yung sa kalibre naman ng players namin, so yun talaga ang kailangan namin i-enhance pa yung chemistry ng team, yung teamwork ng team, yung the leadership ni Abby, kasi may mga sequence na kami ng mga na player to player, na sila, yung mga bonding nila, so yung malaking bagay. Pero yun nga, since nung after a loss, naka 4 game winning streak kami, so hindi naman doon natatapos yun. So sabi nga namin kanina na talaga one game at a time, yung teamwork, team building is every day namin wino-work out. So yung blending, chemistry, ito na, medyo nararamdaman na nila. And gaya yung sinabi ni Ara kanina, yung sistema na gusto namin mangyari with the whole team, and kasama namin sila doon, malaking bagay na na nagre-reflect na yung mga pinag-iinsayuhan namin. So so madali sabi yung hard work.
We also have our best player of the game here, Aya Lamar, with 16 points against Signal. So yun, Aya, sa mga sets, may mga times na mahabol talaga kayo sa Signal, or nababawi yun siya every time, and dalawang set extended. So gagawin yung pinakitang puso ng Cherry. Ano masasabi niyo sa naging malaking bagay talaga na nagtutulungan. I mean, merong bibitaw. I mean, may bumibitaw pero may hihila pabalik. So, isang malaking bagay po yan, lalo na pagpadulo na yung game, yung set, na may nag-remind din sa amin sa labas kung ano yung mga dapat pa namin gawin, dapat pa namin resolbahin na dapat di na nangyayari. Yun, may mga malalaking factor kasi na kung titignan minsan maliit lang, na tap sa kakampi, pag nag-error, okay lang. So, parang, ano yun hindi bababa yung moral mo na, okay, magkamali ako. Pero meron pa naman akong kakampi na nagtitiwala pa din sa akin. And of course, yung mga coaches din. So, isang malaking bagay po. Everyday work in progress naman. Kasi, syempre, iba't-iba din yung mga setters namin. Lagi din namin sila nakakasama. So, yung mga techniques na walang sawa naman yung laging tinuturo sa amin. Yun, malaking bagay kasi nandyan sila coach May mga bagong play na, ito pag ito kalaban mo, pwedeng ito yung gawin mo. So, malaking bagay yung guidance. So, work in progress talaga yung gelling sa amin, inside and outside the court. Coach, somehow ba isang talagang malaking blessing na nangyari sa amin. Siyempre yung tinitingnan namin kasi for how many years, how many games, kami yung una nakapag-break ng streak nila. Mas malaking motivation sa amin yun. Pero ang mas pinanghuhugutan pa namin kasi yun yung output namin Ang pinanghugutan talaga namin is yung araw-araw na sakripisyo, training, rehab, strengthening. So yung trabaho namin araw-araw na magkakasama, halos sabay-sabay kumain. May mga gano'n na aside sa volleyball, may mga gano'n na activity yung game. So, yung game, that's the output, pero yung everyday na off the camera yung mga binibigyan namin ng importansya ngayon. Siyempre yung mindset namin, kailangan hindi kami magpabaya. Patuloy lang dapat yung trabaho namin, yung hard work namin. Yun, kung nakikita naman namin nagiging effective yung ginagawa namin, so dapat patuloy lang namin. And kumbaga dadagdagan pa namin kung ano yung makikita ng coaches na kailangan pa. Yun po. Agree. Siyempre po, back to training, lahat pinagtatrabuhan niya. So, ito nga pong sabi nga ni Coach Kung po, itong mga nakikita nyo, result na to, pero sa training, doon kami nagpupukukan, doon namin tinatama yung mga mali namin, yung mga pagkukulang namin, para pagdating sa laro, madali na, sabi nga ni Coach Kung. Last yung siguro yung scouting report namin, so ito kami titingin. So, siyempre, nasa, I think, number 2 si PLD, so matibay. So ano naman kami, yung respeto na ibibigay namin sa kanila, ibibigay naman namin. Pero yung siyempre, yung para sa amin, hindi yun mawawala. So yung respeto din namin sa kung ano meron kami, dadagdagan pa natin. Coach at lang, parang kilala kayo sa coach na superstitious, may mga ritual lang, coming next games or this previous games na parang naka-instill sa players na yung ganong ways or parang innate sa nature? Ano lang, ligo, pag di kinaya ligo, dasal. Ligo at dasal. Di hard lang naman kami. Wala naman akong ritual. Kung meron naman ako, di ko i-share talaga. Kasi so far, lang naman, sa seryoso. Siyempre yung, kung hindi na namin gaya, so yung divine guidance naman kami. Kung ano meron tayo. Kung yung pininiwalaan natin, isa, so isa naman. So yun ang pinakang namin, lagi namin kasama yung guidance ni Lord. Diba? So yun ang lagi ng center ng team. So pag medyo unstable na ang decision making ng mga tao, so put in silence lahat. Then dasal lang siguro yun ang pinaka-importante.
Pero again, siyempre, sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So yun lagi yung namin reference namin. Thank you, Coach.